What's up guys? So dito natin umpisahan yung motovlog. What's up? Ang tahimik ng mga motor ngayon, no? Lahat naka-stock pipe eh. Pero hindi man, may mga silencer. Grabe oh. Wala ka masyadong marinig na maingay bukod sa akin. Partida guys, naka R77 ano tayo, Shimura. So isa to sa mga pinakatahimik na tambucho. Pero ngayon, nagmumukhang ako yung pinakamaingay. At dahil yan sa bagong issue ngayon sa pagmumotor. Ayan o. Tingnan nyo, tahimik lahat. So ayan o, dahil yan sa bagong issue ngayon sa pagmumotor sa Pilipinas, wala nang tokhang eh, wala na rin flood control. Nasa ano na tayo guys, nasa flood control. Sound control. So nasa sound control na tayo ngayon guys. Ayun, may isa. Pero tahimik pa rin yun eh. Wala na yung mga naka-open pipe, no? Ayun o, puro tahimik halos lahat ng motor. So nasa sound control na tayo ngayon guys. Tapos na tayo sa flood control. Pinag-iinitan na ngayon nila ngayon yung yung tambucho, yung mga maiingay na tambucho, open mufflers. So ayun, anong tingin nyo doon guys? Anong tingin nyo sa sa bagong ordinance ng LTO na dapat 99 decibels lang? Ako personally okay naman ako doon. I mean, madali namang sumunod doon, 'di ba? Pero sana lang hindi lang sa motor. Sana pati yung mga sasakyan o kaya mga jeep, 'di ba? Kasi kung ang main purpose nyo nun para limitahan yung ingay sa kalsada, hindi lang ng motor ang dumadaan sa kalsada eh, 'di ba? Kadalasan mas maingay pa nga yung mga jeep eh. Mas maingay pa nga yung mga sasakyan eh, 'di ba? So kung ipapatupad nyo yung 99 decibels na yun, wag lang motor higpitan nyo, 'di ba? Pati mga sasakyan, 4 wheels. Kasi nagiging unfair para sa mga motorista na motor lang yung pinag-iinitan pagdating sa tambucho. Ayun no, yun sobrang nakatambucho sila pero tahimik talaga eh. Well, okay yan. Kasi para sa mga matanda, para sa mga bata, lalo pag gabi, 'di ba? Okay yan, pero sana sa lahat ng klase ng sasakyan, sana ganun. Para lahat ng dadaan talaga sa kalsada tahimik. Ayun no, may mga iilan, pero tahimik pa rin yung motor nila eh. Hindi katulad dati, talagang may mga naka-open pipe eh. So dito sa Bulacan medyo nagihigpit-higpit na rin, pero hindi pa ganun kalala. Napanood ko sa Cebu, sobrang lala eh. Ultimo, pag nagpalit ka ng tambucho kahit pasok sa 99 decibels, basta aftermarket pipe, pinuhuli nila. Buti na lang dito sa atin, medyo maluwag-luwag pa. Itong sa akin niya, pinag-iisipan ko, babalik ko sa stock eh. Kasi mahilig ako mag long ride. So kapag may mga gusto ko pupuntahan na lugar, 'di ba? Malay mo, ma-champuan mo yung city na mapupuntahan mo or madadaanan mo, mahigpit yung city ordinance. So yari ka, 'di ba? Huli ka na. Unlike pag naka-stock pipe ka, wala kang iniisip na
mahuhuli ka. Sabi nila, marami nagko-comment sa TikTok natin. Sabi nila, okay lang daw nakatambucho basta 99. Kaya lang ang point doon, hihintuin ka pa rin eh. Kumbaga, yung time na maaabala ka ng mga enforcer, oras pa rin yun na nawala sa'yo eh, di ba? Hihintuin ka. Tapos, titignan nila kung i-check nila sa decibel meter kung pasok yung tambucho mo. Di ba? Ilang minuto yung mawawala sa'yo nun. So, parang abala pa rin yun sa atin. So, yun. Kaya napag-iisipan ko na baka ibalik ko na rin din muna to sa stock pipe para lahat ng madaan mong checkpoint, lisensya, yun, tapos na, hindi na yung check pa nila yung decibel meter, makikipagtalo ka pa, di ba ganun? Minsan yung pagsunod sa batas mas madali eh, kaysa makipagtalo ka, mas madaling sumunod na lang, lalo na kung wala namang naidudulot sa'yo na masama. Ayun, tingnan yung mga scooter, lahat tahimik. Iilan lang yung maingay. Parang ako nga lang yung maingay eh. Pero dati grabe, ako pinakatahimik. Kasi halos lahat ng motor dito naka-open pipe. Pero ngayon tingnan nyo, iilan na lang. Itong tricycle, maingay pero tingnan mo parang naka-stock pipe pa nga yata eh. Ayun, maingay oh. Iilan na lang, di katulad dati lahat ng makasalubong mo sa kalsada nakatambucho. Lahat maingay, lahat kalkal. Ang mawawala lang naman sa'yo pag nag-back to stock ka, yung yabang mo sa kalsada eh, di ba? Mawawalan ka lang ng yabang, mawawalan ka lang ng angas sa kalsada kasi syempre tahimik. Naka-big bike ka tapos tahimik. Ang mawawala lang naman sa'yo yung aangas mo sa kalsada, yung yabang mo, di ba? Wala namang masamang maidudulot sa'yo. So yun, iniisip ko, babalik ko ba sa stock pipe para hassle free pagka mag-ride. Lalo pag nagmamarilaki kami, madalas kasi minsan sa Marilaki eh. Mga long ride sa norte, mga ganun. Minsan pag hindi pa marunong yung enforcer, or kadalasan di talaga marunong yung mga enforcer, ayun, aabutin ka ng siyam-siyam sa checkpoint. Kaysa makipagtalo ka, bigay mo ng lisensya mo, patiket ka, o di abala ka na nun, di ba? Pag pag pinaglaban mong 95 decibel yung sayo, sabihin nila 99, tas pipilitin nila hanggang umabot ng 100 decibel para lang maibagsak yung sound, yung decibel test mo. Pero yun, ayun o. Kuya, full tank 95 full tank. Doon, sir na doon. Oh. Ayun o, full na full. Automatic na yun eh. Pag naka 100 kilometers ako, pinapagasan ko na siya. Thank you. Tipid naman tong Z400. Ang record pa ba ako? Tipid naman tong Z400. Basta long ride. Pero pag ganitong pasok-pasok lang yung ride ko, ano ba? Tingnan natin ah. Ayan, naka 112 kilometers ako. Tapos ang average consumption ko 26 kilometers per liter. Reset natin. Reset ko yan every time na mag-full tank ako. So yan, pagka daily ride 26 kilometers per liter. Pero kapag naglo-long ride ako, tipid yan.
Yun guys. Alas 30 minutes din pala yung biyahe ko. Sobrang aga natin. Balik ko ba si stockpipe or wag na? Hindi naman siya sobrang ingay, pero yun nga, kung ayaw mo ng abala sa biyahe, mas mabuti na stockpipe lang.